Hello sa inyo! Sa araw na to, may pag-uusapan tayong isang napakayamang kultura. Isa na, in a way, literal na inukit sa mga bundok ng Pilipinas. Curious na ba kayo kung ano to? Tara, alamin natin ang kangangangang pamana ng mga Igorot! Itong mga salitang to, galing mismo sa isang Igorot. At ito yung magiging guide natin sa buong kwentuhan. Kasi sa pamamagitan ng pananaw niya, makikita natin kung paanong yung lupa, sining at kasaysayan nila ay iisa lang talagang kwento. Magkakakonekta lahat. Okay, so para mas maintindihan natin, ilagay muna natin ang sarili natin sa kanilang lugar. Pag-usapan natin ang ating gabay sa kabundukan. Dito sa Cordillera Central Mountain Range sa Luzon, dito nakatira ang mga Igorot. Isang mundo to na, wow, talagang kakaiba at punong-puno ng kasaysayan. So, sino nga ba talaga ang mga Igorot? Well, ang salitang Igorot, di ba, ito yung collective term para sa iba't ibang ethno-linguistic groups doon sa Cordillera. At yung pangalan pa lang nila, sobrang powerful na. Igorot means mga tao mula sa bundok. Dito pa lang, alam mo na agad kung ano ang pinakamahalaga sa identity nila. Hindi lang yan basta pangalan, no? Para siyang deklarasyon, isang deklarasyon ng kanilang sobrang lalim na koneksyon sa kanilang lupain. Okay, mula sa kung sino sila, punta naman tayo sa marahil pinaka-iconic na simbolo ng kanilang galing. Isang mundong inukit mismo ng kanilang mga kamay, ang mga hagdan-hagdang palayan. At alam nyo, hindi lang to basta magandang view. Ito ay isang epikong kwento ng survival, ng komunidad at ng galing ng tao. Isipin nyo nga, paano mo gagawing taniman ang isang sobrang tarik na bundok? Parang imposible, di ba? Pero yun mismo ang ginawa nila. Itong mga rice terraces, isa tong masterpiece of engineering. Talagang binago nila ang landscape para lang makapagtanim ng palay, na siyang pangunahing ikinabubuhay nila. Grabe yung adaptation na yan. Hindi lang siya nakakamangha, testamento talaga yan sa human ingenuity. At huwag nating isipin na madali ito hindi ito ginawa overnight. Ang nakikita natin ngayon, resulta yan ng daang-daang taon ng pagod at pagtutulungan ng bawat henerasyon. Imagine, mula sa pag-ukit ng bundok, pagpapatong-patong ng mga bato para maging pader, hanggang sa paggawa ng isang napakakumplikadong irrigation system. Lahat yan kailangan ng sobrang laking pagpaplano at, higit sa lahat, pagkakaisa. So ano ang sikreto? May isang salita na naglalarawan sa lahat ng ito. Bayanihan. Ito yung spirit of communal unity, yung pagtutulungan na siyang pundasyon ng lipunan nila. Dahil sa bayanihan, yung mga parang imposibleng gawain, gaya ng pag-aalaga sa napakalawak na terraces, nagiging posible. Yan ang glue na nagbubuklod sa kanila. So galing sa lupa, lipat naman tayo sa mga kamay na lumilikha. Silipin naman natin ang sining ng kanilang pagkakakilanlan, partikular na yung dalawang pangunahing art forms nila. Yung paghahabi at paglilok. Dito makikita natin yung ganda ng roles sa community nila. Sa isang banda, meron tayong paghahabi. Ito karaniwang ginagawa ng mga kababaihan at sa bawat hibla parang isinusulat nila yung kwento ng kanilang tribo, ng kanilang pamilya. Sa kabilang banda naman, yung paglilok na ginagawa naman ng mga kalalakihan ay nagbibigay ng anyo sa kanilang mga paniniwala. Yung mga anito, yung mga bulol, parang inuukit nila sa kahoy ang kaluluwa mismo ng kanilang kultura. At syempre, itong sining ng paghahabi, pinakamalinaw na nakikita natin sa kanilang pananamit. Kaya napaka-importante na isinusuot nila ang kanilang kwento. Yung tapis ng babae, yung bahag ng lalaki, hindi lang yan basta damit. Para siyang ID, isang visual ID. Yung mga kulay, yung mga patterns, sinasabi niyan kung taga saan ka, kung anong tribo mo, anong status mo sa community. So para ka talagang nagbabasa ng isang bukas na libro pag tiningnan mo sila. At dito tayo babalik sa kwento ng Igorot na guide natin. Ramdam niyo ba yung bigat at yung pride sa sinabi niya? Pagsuot niya yung tapis, hindi lang yan tela. Dala-dala niya ang buong kasaysayan, lahat ng pinagdaanan at yung lakas ng kanyang mga ninuno. Napaka-powerful, di ba? Okay, mula sa sining, punta naman tayo sa isang mas matimbang na usapan. Mga ritual at ang kanilang kasaysayan ng pagtutulo. Dito natin makikita kung paano yung kanilang pagkakaisa ay naging pinakamatibay nilang sandata. At ito yung tanong na gusto kong pag-isipan nyo. Paano nagiging pinakamatibay na panangga ng isang komunidad ang kanilang pagkakaisa?
paano yung mga bagay tulad ng ritual at shared values, paano yun nagiging pundasyon para sa kalayaan? Tingnan natin sa kaso ng mga Igorot. Kasi yung history, napakalinaw eh. Ang mga Igorot, isa sila sa iilang-ilang grupo sa Pilipinas na hindi kailanman tuluyang nasakop. Isipin nyo, mahigit 300 taon tayong sinakop ng mga Espanyol, pero sila, matagumpay nilang napanatili ang kanilang kalayaan. Dahil yan sa dalawang bagay. Una, kabisado nila ang kabundukan, at pangalawa, at pinakaimportante, nagkakaisa sila sa paglaban. At dito na nagko-connect lahat. Yung mismong diwa ng bayanihan na ginamit nila para itayo yung mga terraces, yun din yung diwa na ginamit nila para ipagtanggol ang kanilang lupain. Yung pagkakaisa nila, na pinalakas pa ng kanilang mga ritual. Yung pagpapasalamat sa ani, paggalang sa mga ninuno, yun mismo ang naging kalasag nila laban sa mga mananakop. So, para sa huling bahagi, i-zoom out natin ng kaunti. Ano nga ba ang legacy ng Igorot? Paano ito naging bahagi o hinabi sa kwento ng ating buong bansa? Yung epekto nila sa pambansang kamalayan sobrang lalim. Unang-una, sila ay isang buhay na simbolo ng indigenous resilience, di ba? Pangalawa, yung existence nila ay isang patunay sa napakayamang cultural diversity ng Pilipinas. At pangatlo, at napaka-importante nito, binibigyan nila tayo ng koneksyon sa isang pre-colonial identity, isang pagkakakilanlan na buo na bago pa man dumating ang mga Kastila. Kaya ang pinakasama rin nito ay ito. Yung kwento nila ay hinahamon yung nakasanayan nating colonial narrative. At sa paghamon na yun, pinapayaman nila yung mismong kahulugan ng pagiging isang Pilipino. Pinapaalala nila sa atin na ang pagiging Pilipino, maraming mukha niyan. At bawat isa may sariling kwento ng katatagan. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to. Sa panahon natin na yon, sa lahat ng mga hamon na kinakaharap natin, ano kaya ang matututunan natin mula sa isang lahi na inukit ang kanilang identity sa bato ng kabundukan at ipinagtanggol ito for centuries? Ano mapupulot natin sa kwento nila tungkol sa resilience? Isang magandang bagay na pag-isipan.